So, kaya hanggang Huwebes lang yung ano ko, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Pagdating ng Friday, plain water na ako kasi para wala nang adjustment. Supplement, more on yung natural ni Sir Andres Ong. So yun yung mga gamit ko. Ako ito yung parents nung nananalo ko ng mga fan race, ng mga sprint. Yan. So ang bloodline niya is Van de Merwe. So itong ibon na to galing to kay Judsi. Yan, Van de Merwe. So itong ibon na to, naganak na siya ng first overall, fan race 1, fan race 2 sa APR. Tapos last year, third overall din ng sprint. Tapos yung apo niya, yung mismong sprinter, yung mismong fan race champion, binread ko, naging champion naman noong 2023. Tapos napakarami na itong mga puling-puling na naipanalo yung mga anak nito. So yun yung ginagamit kong pang-entry ng derby. So ito yung pinagtatrabaho ko para sa pang-entry ng derby. So mga kalapatid, so ito pala yung hindi din nawawala pagdating sa breeding ni Sir Don Don. Mga pa North and South yan, sir? Oo, North and South ang panalo nito. Tapos yung anak nito, siguro mga hanggang 300, hanggang 350. Mabibilis. Actually, pagka pumalo na ng mga 150, yun na. Kahit na hindi sila motivated eh. Talagang sprinter. Anong pinaka-top speed ng mga naging anak nan, sir? Mabibilis sir. Minsan, nag-1-3 mahigit eh. Basta pagka, hindi siya nawawala ng top 10. Yung mga anak nito. Merong time na, sir, na binigla ka, yung nag-break away ng napakaaga. Meron, sir. Tapos, itong ibon na to, nung nakaraang South ata, may nag-break away na anak ito, sa BBC, parang 11,000 na ibon yata yun sa South. Nagulat ako, biglang dumating dito eh. Sabi ko, may ibon na ako eh, wala pang nagka-clock nun. Kaya nagulat ako, sabi ko, mayroon na akong ibon. Kaya, ayun, 11,000 na ibon, nag-first yung anak. So, South. Ayun, so anak din niya. Ang grabe, no? Ano yung sir, first lap derby? Hindi siya first lap ng derby, parang third lap yata eh, sa South. First ako sa BBCM. Anong mga speed nung time na yun? Medyo mabibilis yun, parang 1-2 mahigit. Pero yun, 11,000 yung ibon na yun eh. Ilan ang agwat dun sa sumunod na nag-clock, sir? Hindi ko na rin siya matandaan, pero siya, matagal bago na hindi naman breakaway, pero wala pang nagka-clock kasi. Kumalak yung ibon, kaya kaya natutuwa ako dun sa mga nilabas nitong anak. Ano yun, sir? May patostos kang ginagawa sa anak nan? Wala, basta ang ginagawa ko lang kung saan yung may mga club na nagpapamid-toss, doon ako nagtatos. Minsan, umaabot ako hanggang PHA, nakikiload ako ng PHA. Medyo malayo, pero ganun talaga. Do, grabe yung ginawa ng mga anak nito, mga kalapatid, so. Oo, marami ng anak na first overall champion ng fan race to. Pati Apo. Tapos to, mga kalapatid, sabangan pa natin yung mga magiging anak nito. Eh sir, baka may magtanong na viewers natin eh, mag-out ka din ba ng mga magiging anak nan? Pwede naman, kung kung may makakasunada. Ito nga pala mga kalapatid, yung second overall ko naman sa MPFL, Young Bird at saka Old Bird. So bali, second overall siya ng Young Bird, second overall din siya ng Old Bird sa MPFL. So bali ito, anak ito nung second overall ng PPBC noong 2010. So after 10 years, naganak siya ng second overall din ng Young Bird naman. So sabi ko nga, yung ibon na yon, yung demonyo line, middle. So nung nag-infuse ako galing kay Deng, naging long distance na siya kasi kumulak na siya ng Tacloban. So ito yung ibon na yon. Siguro yung mga naglaban nun na MPFL, siguro mga nasa 4K to 5K. Tapos dalawa lang kami na complete locking nung time na yon. E di mahirap yung karera yung sir, ano? Oo, mahirap yung karera na yon kasi yun yung pandemic eh, 2020. Kumbaga, Huwebes yung loading, Miyerkules yata. Tapos, nung pagbitaw ng Tacloban, nung Lunes, nag-lockdown. So, ito yung huling lipad bago mag-lockdown sa Tacloban.
Tapos, first time mong achievements na nakapagpaklak ng Tacloban. Ito yung first time ko na nagklak ako ng Tacloban. E di gaano ka kasaya, sir, nung dumating yan, nung galing Tacloban? Hindi, sobrang saya kasi syempre, yun yung goal ko talaga eh. Kaya ako nag-infuse ng mga linyada ng mga long distance eh. So ibig sabihin, nung nag-clock ako, successful yung infuse ko. Tapos sir, anong ginawa mong preparation bago ikarga yan nung Tacloban? Actually, nung preparation ko to, ang ginawa ko pa nga dito, 2 beses ko siyang tinos. Tinos ko siya ng PHA. So, nung tinos ko siya ng PHA, ang alam ko parang gumaka ata yung karera nun. Hapon nga siya umuwi nun, kaya kinabahan ako. Sabi ko, mawawala pa yata. Tinos ko siya ng PHA bago ko siya iniload ng Tacloban. So, hapon siya umuwi. Pinakabaka sir, ano? Oo, hapon eh. Kala ko mawawala eh. Tapos ikaw ba dito sir, anong diskarte mo kapag magsisimula na yung derby? Pag mag-uumpisa na yung derby, actually ang preparation, pag mag-uumpisa yung training. So pag mag-uumpisa yung training, ang ginagawa ko, nagba-vaccine ako. So yun yung booster. So bago ako mag-win ng mga inakay, binabaksin ko sila. And then bago mag-start yung derby, vaccine ulit. So kasi gusto na sakit ngayon eh. Tapos ngayon sa mga antibiotic, hindi ako nagpa-flashing. So ang ginagawa ko, natural lang, natural antibiotic, mga oregano, mga bawang. Yung flashing ko, yun na. Hindi na ako nagpa-flashing ng mga synthetic. So yun, ako pagka training lang, puro mga herbal lang yung ginagamit ko, yung mga oregano, bawang, ganun lang. So ang ginagawa ko tuwing Lunes, lahatan sila, bibigyan ko sila ng oregano, bawang, tuwing Lunes yun. So, ganun lang. Oregano, kalamansi, bawang, puro mga ganun lang ako. So, nagbibigay ako ng mga supplement na, siguro mga last 2 laps ng fan race, last 2 laps bago mag-derby. Ayun, binibigyan ko na sila ng mga supplements, yung mga vitamins talaga, na ginagamit ko sa karera. So, tapos, yun na, sa karera, hanggang hanggang Webes lang yung bigay ko ng mga supplement. Hanggang kasi ang pinaghahandaan ko kasi talaga yung derby na long distance. So ang ginagawa ko hanggang Thursday lang siya. Ang logic ko kasi ron, pagdating ng loading ng Kalbayog, usually ang loading ng Kalbayog Webes. So para hindi na ako mag-adjust sa kasi pag magbibigay ako hanggang Biyernes, mag-a-adjust ako pagka loading ng Kalbayog, mag-a-adjust ako sa supplement. So kaya hanggang Webes lang yung Lunes, Martes, Miyerkules, Webes. Pagdating ng Friday, plain water na ako kasi para wala nang adjustment, kumbaga. Pinaghahandaan mo na sir, Oo, yun yung logic ko, kaya ang ginagawa ko, Biyernes, plain water lang talaga. So mas okay akong ganun hanggang Webes. At saka makikita mo yung ibon, hindi siya sunog, hindi malagkit yung balahibo. So, condition talaga. Yun, maraming salamat sir. Tapos sir, pwede palang malaman yung mga gamit mong supplements dito kapag derby na? Pagka derby na, ang ginagamit kong supplement, more on yung natural ni Sir Andres Ong. So, yun yung mga gamit ko. Actually, meron doon na parang tea, natural, basta ganun, yung tea. Since hindi ko kayang maglaga-laga ng mga tsaa, so yun yung ginagamit kong tsaa. Pero natural pa rin yun na brand, yung kay Sir Andres Ong. And then, yun na, yung pati yung mga vitamins ko, mga B-complex, yung mga ADEK. So lahat yun, natural products ni Sir Andres Ong. Sa kanya ako nakuha ng mga supplements. Tapos sir, pag Thursday, ano yung pabaho mo sa ibon mo na? Actually, Thursday, hindi nga siya pabaon kasi syempre nandito pa yung ibon ang ginagawa ko lang Thursday, vitamin EDEK. So yung vitamin EDEK, ang ginagamit ko ngayon, yung natural, pero dati ibang brand. So syempre taon-taon nag-i-improve tayo, pero kumbaga nasa inyo ako nung brand Basta ako ang ginagamit ko, ang binibigay ko sa mga ibon ko tuwing Thursday, vitamin EDEK. So sa ngayon, ang ginagamit ko yung natural na brand ni Sir Andres Ong. Anong masasabi mo sir sa pagkakagamit mo ng natural brand? Maganda kasi hindi sunog ang ibon hindi katulad nung mga
kasi marami na rin ako nasubukang marami na rin ako nasubukang mga supplements. Iba yung hindi malagkat yung balahibo, basta hindi saktong-sakto lang para sa akin yung natural. Hindi sunog yung kalapate. Sa tubig siya binibigay, hindi ko siya yung diretsong bukod sa wala akong oras na araw-araw bibigay yung susubo yung tsaka marami-rami rin akong ibon. So ginagawa ko puro tubig-tubig lang. So okay naman, hindi malagkit yung ibon, pulbos yung ibon. So yun. Yun, maraming salamat, sir. Sir, pagdating ng recovery naman pala, anong mga ginagawa mo dito sa lupo? Pagdating ng ibon, ang ginagawa ko, glucose lang. Yung yung ginagawa ko, pang poultry nga lang yung yung ginagawa kong glucose. Nilalagyan ko lang siya ng apple cider vinegar para meron konting acid yung iinumin nila. Kasi siyempre, pagdating ng karera, kung saan dumadapo yung ibon So at least gawin natin acidic yung tubig para kung may anumang bakterya dyan, mamatay. Yun, maraming salamat, sir.